So, kakumustahin ko si Misma. Saan dito? So, ayan, mga bata. Hello! Misma! Estudyar din, ha? Magandang umaga po sa inyong lahat. Andito na po tayo kila Tia Celsa. At napakaaga pa, 6:30, pero ang mga bata ay nandito na. Ayan, excited sila. Good morning! Good morning! Sophie, good morning! Morning! Ginagaya ka. Good morning! Morning! Wow, poging-pogi si Virgin ah. Asa na sila? So, andito na po tayo at papasok na ang mga bata. So, ngayong araw ay merong event sa school. Good morning! Good morning! Morning! Ba? Morning ah? Oo. Sarado. Nanood ni Sophie yung live po kagabi no? At ngayon po mga amigo, good morning! Lumaya. May gagawin. Ulit natin. Good morning! Ulit. Good morning! Ay, good morning! Kaya guwapa! Woo! Sarado. Sa amin na lang ang kulang. So ano po mga kababayan, maaga pa dito, magsi 6:30 pa lang ng umaga pero dapat ay mga 7:30 nasa school na kami. So ang pasok ni Kylie 7:30. Tapos, yung iba alas 8. Si Kian alas 8 pa, alas 7. Alas 8 din si Kian. So, ngayong araw po mga amigo ay maulan. At dapat hindi kami, sabi ko hanggang kailan ba kami dito sasama sa school. Dahil kasi nakakapagod, dahil ang agang gumigising. Ano oras gumising, mami? Oo. 5. Alarm ako 4:30 na tulog dito. Alas 5 gumising si Lenlen. Sabi ko, pagka normal na araw na, hindi na kami sasama. Si Lenlen na lang ang bahala doon sa school. Ikaw na bahala. Si Kian kasi babantayan niya. Tapos si Alima, si Sophie babantayan din niya. Kung kami hindi na kami masasama kasi wala kami matatrabaho. Ang dami namin dapat gawin. So sa resort, ayusin pa namin yon. Kaya nakatayo si Tia Celsa. Habang umaandar ang sakyan. Ganon. At bahala na sila, kaya na nila yun, malaki na sila. Kaya lang, dalawang balikan. Halimbawa, umaga, maghahatid ng 6:30. Tapos, uuwi kayo ng mga 10, ano? 11 ang uwi nila. Tapos, pagkayari si Kylie kasi, 4:30 ang tapos ng klase. Tapos sila, ang alam ko sila, Vivian Amir, ay merong tutorial. So, mag-aabot-abot sila sa hapon. So, kailangan nila magbaon ng merienda, tsaka tanghalian. So, ang dami kong kwento. So, meron pong orientation sa school ngayon at saka yung PTA meeting. So, mamaya ako i-explain sa inyo lahat ang mangyayari. Saktong-sakto po mga amigo, 7:12 at 7:30 ang pasok ni Kylie. At nandito na po tayo sa Wesleyan University, Philippines. Na kung saan ako gumraduate. Ulit-ulit. Ulit-ulit yun dyan ako gumraduate. Ayan Buti nga ka mo nakaabot kayo. Dapat pala aalis tayo mga 6:15 ganon. 6:15 para hindi masyadong traffic. Kita ka pag yan. So wala kaming sticker ng wala pa kaming sticker ng sasakyan. Kaya eto, magbabayad ako. Kailangan pinila pa ni Lenlen. Hindi kami kasi makakapasok kapag walang sticker. So sila ang bahala maglagay ng sticker. Babayad muna kami para sa susunod hindi na kami haharangin dito. Dire-diretso ni pagpasok namin sa university. Ayan ako, Kylie, galingan mo ha. Galing mo sa first day mo. Galingan mo, Kylie ha. Galingan mo, kailangan. Ika na, Sophie. Ano na? Doon lang sa labas. It's me. Vamos! Naka-ukyabit. Morning. Nasirar. Thank you.
Tinulungan kami ni Papsi. Asan, doon para Sophie? Sophie, where's your bag? Your bag. Sophie. ¿Cuánto también se me puso? Más frío. Frío. Daya ka. Dala na. Alima. Si Alima muna. Alima, let's go. Ayan si Amir. Sige na. Amir. Ayan. Wait. Sophie ha, galingan mo ha. No? Okay? Galingan mo. Ayan. Kato ka. Oh. Alima, wait. Ayan na. O, pasok na. Tok. Tok. Kokokok. Hindi mo, kokokok. Kokokok pa rin eh, no? Ayan. Good morning. Good morning. Sophie. Ito ka na, ha? O, saan ka upo? Ayan na. O. Meron ka bang... Asan yung inumin mo? May inumin ka? Ayan, o. Oh, may tubig si Sophie, tsaka may food. Very good. Kapag naiihi ka, sabi mo sa teacher ha, cuando hacer pisa, habla maestra, no? Okay? O, babay na. Kiss mo, kiss daddy. Ayan na si Alima. Good morning, Maria. Mahihain pa si Maria. Hola daw, oh. Ganito pala yung room ni Maria. Bago ang room nila. Maria, Alima. Ano ba? Oo. Baka ang mangyari po, yung mga bata po ang matutong mag-Spanish. First one who get in here. English salita nila, no? English po salita nila. Katagalog naman. Oo. Paano po yan? Paano po turo ang gagawin natin dyan? Tatsagain natin, no? Opo. Opo. Kagaya niya, paano sila mag-uusap, ano? English tapos Spanish. Tia doesn't know how to speak in Spanish. Like Dora. Hola amiga, hola amigo. Sa YouTube lang natuto sila mag-English. Ganyan na sila? English talaga. Sabi nga ni Ma'am Aisa, ang ituturo sa kanila English daw po. Para daw po at least lahat sila. Saka na raw po yung Tagalog. Hindi nga eh. Spanish na lang talaga siya. Oo. Oo nga. Abrazo. Galingan mo, ha? Sí, a las 8. Sí, está bien. ¿Tú a las 9? Buenos días. Buenos días, banana. Español. Gracias daw. Vamos. Wala pa raw class, wala pa sa taas, maaga pa. So ayan po mga amigo, bibisitahin ko muna si Isma. Ako nito mga bata. So, ngayong araw po ay meron din kasing magaganap na orientation. At nandito na po ang ating BFF ng bayan. Ang BFF na napakaganda. Aliga. Sorry. Bless this.
So, kukumustahin ko si Misma. Saan ito na siya? Ayan, mga bata. Hello! Misma! Estudyar yan, ha? Ayan po ang ating BFF ng bayan. At meron orientation ngayon, ma'am, ano, Leila, no? Subject orientation. Ibig sabihin pupunta yung mga teacher dito. Ay, iba yung teacher nila? Akala ko lahat ng subject ikaw. Hindi. Ano na? Science yung science lang. Tapos isang ibang... May ibang magtuturo lang. English. Ganun pa. Grade 3, ganun? Yung grade 1 lang ang ano. Grade 1 lang ang lahatan. At grade 2, iba-iba? Ano pala dito? Alang talagang kung ano nakuha ng estudyante, yun talaga. Walang lakasan-lakasan. Walang palakasan. Magiging teacher din ako ni ano. Oo, ni Alima. Hanggang kay Bibian. Oo, kasi pagka ganon, talagang yung bawat estudyante, yung itinuturo mo, puro ganon. Puro science tinuturo mo. Depende. Oo, ako. Yung iba, depende. Halo-halo din. Halo-halo. Anong gagawin ng orientation? Pupunta yung mga teacher dito. Mga teacher dito para makilala nila. Tapos, ano pa gagawin? I-discuss yung mga rules nila per subject. Ano yung mga kailangan nilang dalhin. Yung mga kailangan i-expect sa subject. Sa subject. Tapos, bawat ilang minuto yun? Ngayon, parang shorten lang kasi tayo. Mga 15 minutes. 15 minutes. Oo. Importante lang kasi makilala ng mga bata kung sino yung Teacher nila. Pero hindi sila lalabas ng room, puro dito lang sila. Teacher ang pupunta rito, no? Teacher lang. Ang galing. Ilan ba subject nila? Subject nila ay 8. 8. Okay, 8. Tapos, basta about sa mga teacher lang ngayon, pupunta. Tapos, mamayang alas 10 yun yung PTA meeting. Yun yung lahat ng mga... 10:30 yun. Per ano yun? Per classroom, ganun ba? So, ibig sabihin, ako pupunta dito tsaka si Chamame. Tapos yung si Jose tsaka si Ben yun kay Alima, halimbawa, ganon. O sa para meron silang participation. So, ganon. Sige, bawat isang bata, tigit-igisa na lang kami. Ganon. Tapos, opo. Pero kahapon, Ma'am Leila, yung pangyayari kahapon, nakakatuwa din. Kasi talagang sila na no? Kaya lang si Sophie, talagang sa'yo sumasama. Dahil nga siguro ako yung pinaka-familiar sa kanya. Oo. Hindi lang makakasama. Kaya yung pagiging komportable sa akin. Ayun. Oo, kayo. Maraming tao na. Sa'yo sumama. Oo. Sa advisor. Sa advisor. Pero naman yun, natural lang sa maliliit na bata. Si Alima, ano daw sabi ng teacher? Sabi ng kanyang teacher, makikita naman nga daw kay Alima, parang game na game makipagkaibigan. Tapos binilinan ng teacher na doon sa isang katabi na turuan mo siyang mag-English ha, ganyan. Sabi niyo ng English para matuto. Tapos talaga, sabi ko nga rin kay teacher nila, si Alima kasi very brilliant, napaka-smart na bata. Yung parang competitive siya, di ba? Competitive. Frustrate kapag hindi nagukutunan or parang medyo nag-down kapag mali yung nagagawa. Nagagawa niya. Kaya talaga ako pinag-uutihan ni Alima. Kaya kapag nakita mo, sinisipin ko dahil makaka-ako malungkot na maiyak na dahil hindi na mag-communicate masyado. Okay naman, parang hindi niya inalayo yung sarili niya dun sa mga kaklase. Pero sabi ko, yung dalawa ang pinakamagaling niya pag-advance. At tapos ko, yung dalawa, nakikipag-kaibigan naman yung mga kaklase. Talagang pero wala pag-iihiyain naman yung Si Bibian ang may kaibigan na. Si Bibian may kaibigan na. Kasi nakakita ko din meron siyang kaano. Si Alima din naman. Siguro dahil yung dalawa ay mag-asawa. Ba't di sila magkatabi? Ayaw na magkatabi? Pinagtatabi ko magkatabi yata. Ayaw katabi ni Amir si Miss Mary, Ayaw katabi, si Misma, Tapos si Amir, tuno kere ay kon Misma. Ayaw niya kay Misma. Ayaw niya katabi si Misma. Mag-i-start na sila. Nag-blur?
Oo, nagbe-blur pag cinematic kasi hindi naman natin pwedeng ipakita lagi yung mga bata. Para din na, syempre may mga nanay na hindi pwedeng ipakita. Pero ang ganda mo niyan, Ma'am Leila, sa part na yan. Di ba? Excited ka na ba sa orientation? Excited ba sila? Nang marinig yung pamali-pali ko sa ating Spanish. Oo, at least nag-effort si Ma'am Leila. Alam niyo po, natulog po siya ng 1 o'clock ba, tama? Para lang gumawa ng presentation. Para merong subtitle na Spanish tapos may English, ganoon ba? Oo, kasi at least para mauunawaan din ni Misma. Yun talaga ang tama. At least alam ni... Kasi hindi talaga maintindihan pag walang Spanish tapos gano'n. Kasi ano pala, nagsisimula sila, pero sooner yan. Siyempre, hindi natin tatanggalin yung ganyan. Kasi siyempre, para adjusted din sila. Sa ngayon, siyempre, para maging aware sila, very well-oriented na sila sa mga paningin nila, sa subject. Kaya nga, yung salamat sa pagtsatsaga mo, ha? Don't worry, in the future, magiging sabi mo, ako naging, ano yan, ako ang naging teacher. Ako unang naging teacher ng mga bata na yan. Tapos magkakaroon tayo ng Miss Universe na ganyang kaganda. Gusto nyo naman yan. Ayun po mga kababayan po, ganyan po ang magiging buhay ko araw-araw. Kasama po nila Misma at saka ng mga bata. So may time na maghahatid ako, may time na hindi. So kaya na ng ating driver yan, kaya ng ating kapatid yan. Isang taon, tingnan po natin kung ano po magiging buhay o ano mangyayari sa mga batang ito. For sure po, tingin ko magiging okay naman sila at makakapag-adjust din sila. So, umpisa by progress and then, syempre, darating time na magkakaroon din ng mga problema o mga hindi inaasahang pangyayari. Pero, nandito po si Kuya Raul na mag-guide sa mga batang ito, lalo-lalo na po malayo sila sa kanilang bansa. So darating yung time na magiging okay din ang lahat. Ganoon naman ang buhay. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan may problema, minsan may mga ikaw ay nasasaktan o nahihirapan. Pero sa ulit-uli naman ay magiging okay lang ang lahat. Tandaan po natin, ang panalangin yung pinaka-best weapon para po ma-overcome natin lahat ng ating problema. Sa ngayon, okay na okay ang ating buhay kasama ang mga Afrikano dito sa Pilipinas. Na wala tayong ibang gusto kung mabigyan sila ng magandang buhay. Salamat po mga amigo at God bless.